Kamusta pong muli mga kababayan? Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayan mga kababayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating mga bansa o mundo tayo naroon, ay naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Komentuhan na po natin itong pahayag ng Pangulong Marcos. Kanina po, ito pong kaganapan po ng kanyang talumpati sa ating kalayaan o tinatawag na Independence Day mga tambay. Hiyang-hiya naman tayo sa Pangulo mga tambay. Nahiyang-hiya tayo sa kanya. Parang lahat ng sinabi niya ay puro patukoy yata sa kanya. Puro patungkol sa kanya lahat ng kanyang tinuran o talumpati sa araw ng kalayaan mga tambay. Dahil po ano po sinasabi niya? Labanan daw po ang mga kasinungalingan. Hindi po ba ito'y para sa kanya kaya? At yung sinasabi niyang ipaglaban ang kalayaan at ang demokrasya. Ibang klase. Kasinungalingan at marami pang iba. Marami pa siyang sinabi mga tambay. At komentuhan po natin lahat ng kanyang sinabi mga kababayan. Umpisahan po natin. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Pangulong Marcos ang halaga ng pagpapatuloy ng pangangalaga at pakikipaglaban para sa demokrasya at kalayaan. Ngunit, ang kalayaan at ang demokrasya, tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapakanan ng ating bansa. Sa gitna ng kalayaan tinatamasa ng bansa, ayon sa Pangulo, naglipa na naman ang mga pekeng impormasyon o misinformation. Tinawag ito ng Pangulo na salot sa kalayaan. Sa kabilaan niya ng kampanya ng pamahalaan laban sa mga maling impormasyon, may ilan pa rin anyang naniniwala sa mga kasinungalingan. Nakakalangkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan, lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Hinimok rin ni PBBM ang kanyang mga kapwa-opisyal na harapin ang mga pananagutan sa mamamayan, tugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Tiniyak rin niya na mananagot ang mga umaabuso sa tungkulin sa pamahalaan. Tayong mga kagawad ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon at tiwalang ipinagkaloob sa atin. Ang solusyon ay ang pagpapaginhawa ng buhay ng bawat isa. Bilisan ang pagtugon sa mga ngailangan ng ating mga kababayan, taasan ang kalidad ng serbisyo at iwasto ang ating pagkukulang. Pananagutan natin hindi lang ang mga umaabuso sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang sa paglilingkod. Kanina, sinaksihan naman ng First Family ang Grand Float Parade sa Quirino Grandstand. Grabe, no? Lahat po ng kanya sinabi, tinuran ay puro po sa kanya po tumama, mga tambay. Kasinungalingan. Di ba? Paglabag sa napakaraming batas na hindi nasunod ang proseso ng batas. Inilagay po sa kanilang mga kamay. Ayan, pinagsasabihan na po ang ating Korte Suprema at ang Ombudsman. Dapat pong managot sa batas ang umaabuso rito. Ayan, bilisan nyo po. Supreme Court, bilisan nyo na po. Nagpapahayag po ang Pangulong Marcos. Nagpapahayag. Lahat ng mga lumalabag na mga lingkod bayan ay kailangang managot sa batas. Hindi po ba? Bilisan nyo na po yung desisyon, yung hatol po, dito po sa GAA, nang mapanagot na po ang dapat managot doon po sa mga blanco na ginawa po nila sa 2025 national budget. 241 billion po ang naisingit nila dyan sa mga blanco. Di po ba?
Yan, Supreme Court, bilisan nyo na po. Para po makita ng taong bayan ang namanagot ang mga tao na ito. Yung mga gumawa nito. At bilisan nyo na rin po, Ombudsman, ang investigasyon sa pagkidnap ng kalayaan ng isang Pilipino na ipatapon ng isang Pangulo na hindi hudas at hindi taksil sa bayan. Ibang klase po. Ilabas nyo na po ang findings. Ombudsman, madaliin nyo na po. Lagpas na po yung 10 araw. Inabot na po ng buwan. Ipakita nyo po sa Pangulo na ang ating batas ang dapat masunod. Yan na rin po ang ayon sa kanya. Managot ang dapat managot. Di po ba, Ombudsman? Bilis-bilis po naman. Supreme Court, yung mga desisyon po, lalo po sa PhilHealth. Yung paglipat po nila ng pera ng taong bayan, kontribusyon, miyembro ng PhilHealth, mga Pilipino, mga kababayan natin. Di po ba? Napakarami pong anomalya, lalong-lalo po, pati po ang ating ginto. Sana po lumabas yan. Kung ano po nangyari sa pinagbilan yan. Napakalaki po. Di po ba? Central Bank. At napakarami pong anomalya. Hiyang-hiya naman tayo sa Pangulo. Araw ng Kalayaan, Independence Day. Makakarinig ka ng ganito sa Pangulo. Diba? Ibang klase. Lahat po sinabi niya, pati daw po mga information. Mga naniniwala pa. Mga taliwas. Ano po ba ang nakita natin sa kanyang panunungkulan? Di po ba? Siya nga yung takot na takot magpa-drug test. Di po ba? Takot na takot? Ayaw magpa-drug test sa buhok? Sa hair follicle drug test? May tinatago na pulburon at coke? Paniniwalaan mo? Tapos sasabihin mo malaya ang bansa? Demokrasya ang bansa? At ang dapat ay masunod ang taong bayan. Gustong-gusto na nga ng taong bayan na magpa-drug test ka, Mr. President. Manhid ka na nga. Dapat daw ay hindi tayo manhid. Pero siya kauna-unang manhid sa gusto ng taong bayan na siya ay magpa-drug test. Hindi po ba, Mr. President? Ano po ba? May tama po ba kayo? Iba na naman po ba epekto ng tama ng pulburon di umano, Mr. President? Iba-iba po ang inyong mga tinuturan at iba rin po ang inyong ginagawa. Ibang klase. Ipaglaban ng ating demokrasya at ating kalayaan. Unbelievable, Mr. President. Pero isang Pilipino, pinagtaksilan mo ng kalayaan at demokrasya. Isang dating Pangulo, tinanggalan mo ng demokrasya niya at kalayaan niya. Kinidnap ninyo. Kidnapping ang lumalabas sa investigasyon ng Senado. At walang due process? Yan ba sasabihin mong malaya? Demokrasya ang ating bansa? Ni hindi mo man lang binigyan ng due process ang dating Pangulo? Ni hindi man lang nakarating sa korte bago mo ipatapon sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC? Yan ba sasabihin mong malayang bansa? Samantalang nagpapasakop ka sa ibang bansa? Nagpapasakop ka sa banyaga. Pinahina mo ang ating demokrasya. Ginawa mo, binastos mo ang ating judicial. Ang ating hukuman, binastos mo ang ating saligang batas. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong, anong klase po ba kayong presidente? Kagalang-galang po ba ang inyong mga desisyon? Hindi po ba kayo naging taksil, hudas sa ating bansa? Mr. President, nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. At hindi na po bobo, tanga at gago ang mga Pilipino, Mr. President. Huwag niyo po kaming gawing bobo, tanga. At hindi po kami gumagamit ng pulburon at coke para kami gawin yung tanga at bobo. Hindi po ba, Mr. President? Ang kaya nyo lang bilugin ng ulo ay mga gumagamit ng pulburon. Yan, kaya nyo paniwalain yan. Dahil mga lutang na ang mga utak niyan. Hindi po ba, Mr. President? Ang mga gumagamit ng pulburon, pabago-bago ang sinasabi.
Yung mga sinabi mo noong mga panahon na nag-uumpisa ka pa lang, hindi mo na nga nagawa. Ngayon, parang napakarami mo ipinagmamalaki sa bansa natin ngayon. Nagmamalaki ka pa. Unbelievable. Darating ang panahon, yung sinasabi mo lahat sa iyong mga tinuran. Sa iyo babalik lahat yan, Mr. President. Nasa kapangyarihan ka po ngayon. Pag wala ka po sa kapangyarihan, dyan po lalabas lahat ang ginawa mo. Ang mga pinaggagawa mo. Lalong-lalo po ang issue ng isang damukal na korupsyon. At siyempre po, ang isang damukal na paglabag sa batas yata, Mr. President. Lalong-lalo ang ginawa mong pagtataksil at paghuhudas sa ating bansa at lalong-lalo na sa ating dating Pangulong Duterte ang ginawa mo. Hindi po ba? May tama pong panahon para po sa inyo. Ngayon po kasi, katulong nyo po ang inyong pinsan na tinatawag na tambaluslos ng Vice President at katulong daw din po ninyo ang inyong asawa sa nangyayari pong ito sa ating bansa. Di po ba? Dahil mismo ang inyong ating nagpahiwatig na kayo po ay ang hindi na nagpapatakbo ng bansa. Ang nagpapatakbo na raw po ay isang tambaluslos at isang araneta. Totoo po ba yan, Mr. President? Puppet na lang daw po kayo dyan. Puppet! Kaya ngayon, sa sinabi po sa amin ni Senador Amy Marcos, paano po kayo maniniwala? Paano po kami maniniwala sa inyo? Puppet pala kayo. Nagpapatakbo pala ng bansa, araneta sa Romualdez. Ngayon po, disusi na lang? Yung mga binabasa nyo na lang? Kaya po, malabo na po magtiwala ang majority ng Pilipino sa inyo, Mr. President. Lalo-lalo na, mismong kapatid nyo pa nagpahayag na kayo ay hindi na nagpapatakbo ng bansa. Isa na kayong puppet. Hindi po ba? Ang napakasakit lang po mga tambay. Ngayon lang po tayo nakakita ng puppet na gumagamit ng pulburon at nagkokok di umano. History po. Sa kasaysayan po ng bansa, nagkaroon po ng puppet na gumagamit ng pulburon at coke na hindi po niya tinutuldukan. Ayaw magpa-drug test Nakita niyo po, anong kalayaan ang meron tayo ngayon sa kanila? Sige nga. Napakadali kang gawa nila. Gawa ng problema. Napakadali ka nilang tamnan. Tamnan ng kaso. Pagka ikaw ay sumosobra na napakarami mo ng batikos sa mga pinaggagawa nila, lalong-lalo sa issue ng korupsyon at issue ng pulburon. Galit na galit po. At uutusan na yata niya. Di yung lahat. Di ba? Lahat ng na pwedeng gumipit sa iyo. Hindi po ba? Dahil nakita po natin yan Sa 3 taong sinasabi niya demokrasya ang ating bansa. Ano po ba nangyari? Kauna-unahan na kay dating Pangulong Duterte. Nandiyan sila bantag. Di ba? Si Tebes, si Kibuloy, si Roque. Di ba? At marami pang iba. Di po ba? At may mga social media na ginigipit ng kanyang pinsan di umano na tinatawag na tambaluslos sa House of Representatives. Hindi po ba? Ngayon mga kabayan, anong klaseng presidente meron tayo ngayon? Yung kanya po bang lahat na pinagsasabi, lalong-lalo sa pagtugon sa ating bansa, ang pagtugon sa mga Pilipino, sa pangangailangan ng mga Pilipino, natugunan po ba ng napakagaling na presidente na hindi gumagamit ng pulburon at hindi nagkokok at hindi hudas at taksil ng bayan? Nagampanan po ba niya lahat ang kanyang mga pinagsasabi? Hindi po ba siya hudas at taksil ng bayan? Karapat-dapat po ba siyang humarap sa mga bayani na nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan? Katanggap-tanggap po ba siya na naglilingkod po siya sa banyaga? Hindi po ba pinaglilingkuran niya ang banyaga? Yung kalayaan, nagbuwis ng buhay ang mga bayani para maging malaya ang ating bansa. Hindi na tayo masakop ng mga banyaga. Binuhos nila ang buhay. Ano po nangyari ngayon nung siya umupo?
Puro bukang bibig nila ay ICC, International Criminal Court. Yun ang nagiging panakot nila ngayon. Kukunin ka, dadakping ka ng International Criminal Court. Hindi po ba? Ibang klase ang kalayaan. Yan po ba ang ginawa ng mga bayani na nagbuwis ng buhay sa ating bansa? Nagpakamatay po ba sila o pinatay sila dahil sa para tayo ay sumunod sa mga banyaga? Hindi po ba hindi? Bakit ngayon may pangulo tayo sunod-sunuran sa banyaga? Di po ba? Na wala pang jurisdiction sa ating bansa yung sinusunod nila. Bakit? Dahil hindi nga sila taksil. Hindi sila hudas, mga kababayan. Kaya nga po sinasabi ng mga Pilipino, lagyan mo na nga lang daw ng bayong ang Pangulong Marcos ay mukha na raw po di umanong makapili. Bayong na lang daw po ang kulang, mga kababayan. At yung sinasabi po natin, kung nabubuhay po sila Andres Bonifacio, ang ating mga bayani, si Jose Rizal, mga tambay, at marami pang iba, kung nabubuhay po sila, baka po kauna-unahan sila ang bumaril sa luneta sa Pangulong Marcos di umano dahil sa pagtataksil yata at paghuhudas sa ating bayan. Hindi kaya? Lalong-lalo na kung ating bayanin si Andres Bonifacio, baka po tagain at tigpasin po ang dapat tigpasin sa kanya. Di po ba? Dahil naglilingkod siya sa banyaga at kauna-unahang presidente siya na nagpatapon, naghatid. Siya pa ang naghatid. Di po ba? Siya ang kauna-unahang presidente naghatid ng dating Pangulo na hindi nakakuha ng proseso ng batas, due process. Hinatid mo sa ibang bansa para doon makulong samantalang umiiral ang ating justice system. Kauna-unahang kang presidente. Nakakahiya bilang Pilipino. Di po ba? Samantalang ang pamilya mo ay nirespeto, ipinalibing pa ang iyong ama sa libingan ng mga bayani at tinulungan ka pang maging presidente ng bansa ng isang Vice President Sara Duterte. Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Mr. President. Ano ang ginanti mo sa mga tumulong, nirespeto ang pamilya mo, ipinalibing pa ang iyong ama sa libingan ng bayani? Ano ang iginanti mo? Ipatapon? Ipatapon? At yung isa, ipa-impeach para mawala na sa politika? Ganyan po ba ang itinuro ng mga bayani sa ating mga Pilipino na maging hudas at taksil at hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa kapwa Pilipino? Yan po ba ang itinuro ng mga bayani? Mr. President, mukha po yata ang nagturo sa inyo ay hindi po mga bayani. Mukha po yata ang nagturo sa inyo ay puro po may bayong sa ulo. Hindi po ba, Mr. President? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong, Mr. President. Hindi po kasi namin nakikita sa inyo ang sinasabing makabayan, kayang ipagtanggol sa banyaga ang ating bansa, ipaglaban ang ating demokrasya sa ibang bansa. Ano po nangyari? Sumunod tayo sa ibang bansa. Magpasakop tayo sa ibang bansa. Yan po ang nakita namin sa inyo, Mr. President. Nagiging aso yata kayo na ibang bansa. Sunod-sunuran. Nakakahiya. Nakakahiya sa mga bayani na nagbuhos ng buhay kung ganyan klase ang presidente na meron tayo sa ating bansa sa panahon natin ngayon. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Di po ba? Unbelievable. Kung ang tatanungin ay majority ng mga Pilipino, magiging malaya ang Pilipinas kung kayo po ang hindi na presidente. Malaya na po ang Pilipinas. Magiging malaya na po sa lahat. Lalo-lalo po sa pagsunod at paggamit ng proseso ng batas. Magiging malaya na ang Pilipinas kung hindi na kayo ang presidente. Yata, Mr. President, na tinatawag na gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Yung corruption nga lang ng bansa, hindi nyo mapigilan at wala kayong bibig sa korupsyon.
At wala kayong pangil sa korupsyon, lalong-lalo po sa pulburon, lalong-lalo sa mga kakaliwa, sa mga kriminal. Di po ba? At yung nangako pa nga kayo tutugisin yung mga smuggler. 3 taon na kayo, may natugis ba kayong mga smuggler? Di po ba? At sinasabi nyo sa amin, mas maganda at mas magaling ang inyong pulburon, ang pagsugpo sa pulburon. Grabe. Kung yung nahuli nga ninyo na isang damukal na punong-puno, overloaded, doon sa van, sa Batangas, kamusta na kaya yon? Ano na nangyari doon? Isang damukal na pulburon nyo, punong-puno. Ano na nangyari doon? May nahuli ba ron? May nakulong ba ron? Mr. President, ano yun? Scripted? Kaya po ba? Kaya po pagka ganito po ang presidente magtatalumpati sa iyo, mga kababayan, ang tingin niya sa mga Pilipino parang lagi may amnesia. Makakalimutin. Hindi nakikita ang kanyang trabaho. Ginagawa niya pong may mga amnesia ang Pilipino. Ginagawa pong bobo, tanga at gago ang mga Pilipino. Pinaniniwala tayo na siya ay magaling na presidente. Pinaniniwala tayo na siya ay hindi hudas at taksil na presidente. At pinaniniwala tayo na siya ay hindi gumagamit ng pulburon at hindi siya nagkokok na presidente. Basta pag sinabi niya, yun na ang paniwalaan natin. Pero walang mga ebidensya na siya ilalatag sa atin. Wala Ilatag mo muna ang iyong buhok. Para yan ay ma-drug test, para maniwala ang mga Pilipino na ikaw ay malinis sa pulburon. Kailangan namin ebidensya, hindi namin kailangan ng salita na wala namang gawa. Hindi po ba? Puro salita, wala namang gawa. Hindi po ba? Panahon mo ngayon Ganun po talaga. Panahon po kasi niya. Pagka hindi na niya po, pag hindi na po niya panahon, tingnan po natin kung ganyan pa rin po siya magsalita at ganyan pa rin po siya kaangas pag hindi na po niya panahon, mga kababayan. Napakarami niyang sasagutin. Hindi lang po sa taong bayan, lalong-lalo po sa batas, ang ganitong klaseng presidente. Napakarami niya pong sasagutin, mga kababayan. Napakarami niyang sasagutin, lalo-lalo sa issue ng korupsyon at sa paggamit ng proseso ng batas at lalong-lalo na po number 1 ang ginawa niya sa dating Pangulong Duterte na magpatapong ka ng isang Pilipino, isa pong dating presidente na hindi mo binigyan ng proseso ng batas sa Pilipinas. Unbelievable ka, Mr. President. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po mga kababayan sa ating mga subscribers. Thank you po. Mabuhay po kayo. At syempre po, shoutout po sa mga nagbibigay naman po ng biyaya sa ating lingkod, sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hersio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Reyes, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan Valley, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, at si Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa inyo sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakalob. Ingat po mga kabayan, mag-ingat po. At siyempre po, bago po tayo magtapos, huwag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga panalangin at dasal ang pag-iingat po sa pamilya Duterte. Makabalik na po sa lalong mabilis ang dating Pangulo Duterte sa ating bansa at siyempre po, maingatan po ang kanyang kalusugan, mga kabayan. At maingatan din po ang ating Vice President na pilit po nilang pinababagsak, mga kababayan. At tayo rin po mga tambay, doble ingat po. Ingat po tayo. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.